Ang Salita ng Diyos, Tagalog Contemporary Bible. Hukom Kapitulo 1. Nabihag ng lahi ni Juda at ng lahi ni Simeon si Adoni-Bezek. Pagkamatay ni Josue, nagtanong ang mga Israelita sa Panginoon kung sino sa mga lahi nila ang unang makikipaglaban sa mga Kananiyo. Sumagot ang Panginoon, ang lahi ni Juda, dahil ipinagkatiwala ko sa kanila ang lupaing iyon. Kaya sinabi ng lahi ni Juda sa lahi ni Simeon na kanilang kadugo, tulungan nyo kaming sakupin ang lugar ng mga Kananiyo na para sa amin at tutulungan din namin kayo na sakupin ang lugar na para sa inyo. Kaya tinulungan sila ng lahi ni Simeon sa labanan. Nang lumusab ang angkan ni Juda, pinagtagumpay sila ng Panginoon laban sa mga Kananiyo at Pereza. May 10,000 tao ang napatay nila sa Bezek. Habang nakikipaglaban sila sa Bezek, nakalaban nila roon si Adoni-Bezek na hari sa lugar na iyon. Tumakas si Adoni-Bezek pero hinabol siya ng mga Israelita at nahuli. Pinutol nila ang mga hinlalaki nito sa kamay at paa. Sinabi ni Adoni-Bezek, noon, may 70 hari ang pinutulan ko ng hinlalaki sa kamay at paa at namulot sila ng mungo sa ilalim ng aking mesa. Ngayon, sinisingil na ako ng Diyos sa ginawa ko sa kanila. At dinala nila si Adoni-Bezek sa Jerusalem, at doon siya namatay. Nilusob ng mga lahi ni Juda ang Jerusalem at sinakop nila ito. Pinatay nila ang mga naninirahan doon at sinunog ang lungsod. Pagkatapos, kinalaban nila ang mga Kananiyo na nakatira sa mga kabundukan, sa Negev at sa mga kaburulan sa kanluran. Nilusob din nila ang mga Kananiyo na nakatira sa Hebron, na noon ay tinatawag na Kiriath Arba, at pinatay nila sina Sheshai, Ahiman at Talmai. Sinakop ni Othniel ang lungsod ng Debir. Mula sa Hebron, nilusob din nila ang mga nakatira sa Debir, na noon ay tinatawag na Kiriath Sefer. Sinabi ni Caleb, ibibigay ko bilang asawa ang anak kong si Aksa sa lalaking makakaagaw ng Kiriath Sefer. Si Othniel na anak ni Kenaz na nakababatang kapatid ni Caleb ang nakaagaw ng lungsod. Kaya sa kanya ibinigay ni Caleb ang anak niyang si Aksa para maging asawa. Nang ikinasal na sila, hinikayat ni Aksa ang asawa niya na humingi sila ng dagdag na lupain sa ama nito. Pagkatapos, pumunta si Aksa kay Caleb, at nang makababa na siya sa kanyang asno, tinanong siya ni Caleb kung ano ang kailangan niya. Sumagot si Aksa, hihingi po sana ako ng pabor sa inyo, gusto ko po sanang bigyan niyo ako ng lupaing may mga bukal, dahil ang lupaing ibinigay niyo sa akin sa Negev ay walang bukal. Kaya ibinigay sa kanya ni Caleb ang lugar na may mga bukal sa itaas at sa ibaba ng Negev. Ang mga pananakop ng lahi ni Juda at ng lahi ni Benjamin. Pag-alis ng lahi ni Juda sa lungsod ng Jericho, sumama sa kanila ang mga Kaneo, na mula sa angkan ng biyenan ni Moises, papunta sa ilang ng Juda. Tumira sila kasama ng mga tao roon, malapit sa bayan ng Arad sa Negev. Pagkatapos, ang lahi naman ni Simeon ang tinulungan ng lahi ni Juda na sakupin ang lungsod ng Zephet na tinitirhan din ng mga Kananiyo. Winasak nila ng husto ang lungsod, kaya tinawag itong Horma. Sinakop din nila ang mga lungsod ng Gaza, Ashkelon at Ekron, pati ang mga teritoryo nito sa paligid. Tinulungan ng Panginoon ang mga lahi ng Juda. Sinakop nila ang mga kabundukan, pero hindi nila madaig ang mga tao na nakatira sa mga kapatagan dahil may mga karwahe silang yari sa bakal. At tulad ng ipinangako ni Moises, ibinigay kay Caleb ang Hebron. Itinaboy ni Caleb ang 3 pamilya na nakatira sa lugar na ito, na mula sa angkan ni anak. Hindi itinaboy ng lahi ni Benjamin ang mga Jebuso na nakatira sa Jerusalem. Kaya hanggang ngayon, naninirahan pa rin ang mga ito kasama ng mga lahi ni Benjamin. Sinakop ng 2 lahi ni Jose ang Bethel. Ngayon, nilusob ng mga lahi ni Jose ang lungsod ng Bethel, na noon ay tinatawag na Luz, at tinulungan sila ng Panginoon. Nang nagpadala sila ng mga tao para mag-espiya sa Bethel, may nakita ang mga especially iyan na isang tao na papalabas mula sa lungsod na iyon. Sinabi nila sa kanya, tulungan mo kami kung paano makapasok sa lungsod at hindi ka namin gagalawin. Tinuruan niya sila, at pinatay nila ang lahat ng nakatira sa lungsod na iyon. Pero hindi nila pinatay ang tao na nagturo sa kanila pati ang buong sambahayan nito. Ang taong ito'y pumunta sa lupain ng mga Heteo, at doon nagtayo ng isang lungsod na tinawag niyang Luz. Ito pa rin ang pangalan nito hanggang ngayon. Ang mga tao na hindi itinaboy ng mga Israelita sa kanilang mga lupain. Hindi itinaboy ng lahi ni Menes ang mga nakatira sa Bet-Shan, Phonik, Dor,
Iblim, Megiddo, at ang mga bayan sa paligid ng mga ito dahil determinado ang mga Kananiyo na huwag umalis sa lupaing iyon. Nang naging makapangyarihan na ang mga Israelita, pinilit nila ang mga Kananiyo na magtrabaho para sa kanila, pero hindi nila itinaboy ang mga ito. Hindi rin itinaboy ng lahi ni Ephraim ang mga nakatira sa Gezer. Kaya patuloy na nanirahan ang mga Kananiyo kasama nila. Hindi rin itinaboy ng lahi ni Zebulun ang mga Kananiyo na naninirahan sa mga lungsod ng Kitron at Nahalol. Kaya patuloy na nanirahan ang mga Kananiyo kasama nila. Pero pinilit silang magtrabaho para sa kanila. Hindi rin itinaboy ng lahi ni Asher ang mga nakatira sa Ako, Sidon, Akzab, Helba, Afek at Rehob. Kaya patuloy na nanirahan ang mga Kananiyo roon kasama ng lahi ni Asher. Hindi rin itinaboy ng lahi ni Naphtali ang mga nakatira sa Bet-Shemesh at Bet-Anat. Kaya patuloy na nanirahan ang mga Kananiyo kasama ng lahi ni Naphtali. Pero pinilit silang magtrabaho para sa kanila. Hindi naman pinahintulutan ng mga Amoaryo na tumira sa kapatagan ng mga lahi ni Dan, kaya nanatili na lamang sila sa kabundukan. Determinado ang mga Amoaryo na huwag umalis sa bundok ng Hirs, Ailon at sa Albam. Pero nang lumakas ang kapangyarihan ng mga angkan ni Jose, pinilit nila ang mga Amoaryo na magtrabaho para sa kanila. Ang hangganan ng lupain ng mga Amoaryo ay mula sa daang paakyat ng Akrabam at paakyat pamula sa Sela. Hukom Kapitulo 2. Ang Anghel ng Panginoon sa Bochum. Pumunta ang Anghel ng Panginoon sa Bochum mula sa Gilgal. At sinabi niya sa mga Israelita, ito ang ipinapasabi ng Panginoon, inilabas ko kayo sa Ehipto at dinala dito sa lupain na ipinangako ko sa inyong mga ninuno. Sinabi ko noon na hindi ko sisirain ang kasunduan ko sa inyo. Sinabi ko rin na huwag kayong gagawa ng kasunduan sa mga tao sa lupain ito kundi gibain ninyo ang mga altar nila. Pero ano ang ginawa ninyo? Hindi nyo ako sinunod. Kaya ngayon, hindi ko sila itataboy sa lupain ninyo. Magiging parang tinek sila sa daraanan ninyo at ang mga Diyos nila ay magiging parang bitag sa inyo. Nang marinig ito ng mga Israelita, humagulgol sila. Kaya tinawag nilang Bochum ang lugar na iyon. At doon sila naghandog sa Panginoon. Nang pinauwi na ni Josue ang mga Israelita, umalis sila upang angkinan ang lupain na nakalaan para sa kanila. At naglingkod sila sa Panginoon habang nabubuhay si Josue. At kahit namatay na siya, patuloy pa rin silang naglingkod sa Panginoon habang nabubuhay ang mga tagapamahala ng Israel na nakakita ng lahat ng kahangahangang ginawa ng Panginoon para sa Israel. Ang lingkod ng Panginoon na si Josue na anak ni Nun ay namatay sa edad na 110. Inilibing siya sa kanyang lupain doon sa Timnath Hirs, sa kabundukan ng Ephraim, sa hilaga ng bundok ng Gaas. Huminto ang mga Israelita sa paglilingkod sa Panginoon. Nang mamatay ang mga tao sa henerasyong iyon, ang sumunod na salinlahi ay hindi nakikilala ang Panginoon, maging ang mga ginawa niya para sa Israel. Gumawa ng kasamaan ng mga Israelita sa paningin ng Panginoon at naglingkod sa mga imahen ni Baal. Itinakwil nila ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga ninuno, na siyang naglabas sa kanila sa Ehipto. Sinunod nila at sinamba ang iba't-ibang Diyos ng mga tao sa paligid nila. Nagalit ang Panginoon, dahil itinakwil siya ng mga ito at naglingkod kay Baal at kay Ashtoreth. Dahil sa galit ng Panginoon sa Israel, pinabayaan niyang lusubin sila ng mga tulisan para samsamin ang kanilang mga ari-arian. Pinabayaan din sila ng Panginoon na matalo ng mga kaaway nila sa paligid at hindi na nila makayanang ipagtanggol ang kanilang sarili. Kapag nakikipaglaban sila, pinapatalo sila ng Panginoon, tulad ng sinabi niya. Kaya labis silang nahirapan. Ngayon, binigyan ng Panginoon ng Israel ng mga pinuno na magliligtas sa kanila mula sa mga tulisan. Pero hindi nila pinansin ang kanilang mga pinuno. Sa halip, tumalikod sila sa Panginoon at sumamba sa ibang mga Diyos. Hindi sila katulad ng kanilang mga ninuno. Napakadali nilang tumalikod sa mga utos ng Diyos na sinunod noon ng mga ninuno nila. Ang lahat na pinunong ibinigay ng Panginoon sa kanila ay tinulungan niya. At habang buhay ang pinuno nila, inililigtas sila ng Panginoon sa kanilang mga kaaway. Sapagkat naaawa siya sa kanila dahil sa mga pagtitiis nila sa mga nanggigipit at nagpapahirap sa kanila. Pero kapag namatay na ang pinuno, bumabalik na naman sila sa mas asama nilang gawa. Muli silang naglilingkod at sumasamba sa ibang mga Diyos mas masahol pa sa pagkakasala ng kanilang mga ninuno. Ayaw nilang talikuran ang masasamang gawain nila at ang katigasan ng kanilang mga ulo.
Kaya lalo pang nagalit ang Panginoon sa kanila. Sinabi ng Panginoon, dahil nilabag ng bansang ito ang kasunduan ko sa kanilang mga ninuno, at hindi nila ako sinunod, hindi ko itataboy ang natirang mga bansa na hindi nasakop ni bago siya namatay. Gagamitin ko ang mga bansang ito para subukan ang mga Israelita kung talagang tutuparin nila ang aking mga utos katulad ng kanilang mga ninuno. Ito ang dahilan kung bakit hindi agad itinaboy ng Panginoon ang natirang mga bansa at hindi niya pinahintulutang matalo ito ni Josue. Hukom Kapitulo 3. Ang mga natirang tao sa Kanaan. Nagtira ang Panginoon ng ibang mga tao sa Kanaan para subukan ang mga Israelita na hindi nakaranas makipaglaban sa Kanaan. Ginawa ito ng Panginoon para maturuan niyang makipaglaban ang mga lahi ng Israelita na hindi pa nakaranas nito. Ito ang mga taong itinira ng Panginoon, ang mga nakatira sa 5 lungsod ng mga Filisteo, ang lahat ng Kananeo, ang mga Sidoneo, at ang mga Hivo na nakatira sa mga bundok ng Lebanon, mula sa bundok ng Baal Hermon hanggang sa Libo Hamad. Itinira sila para subukan kung tutuparin ng mga Israelita ang mga utos ng Panginoon na ibinigay niya sa kanilang mga ninuno sa pamamagitan ni Moises. Kaya nanirahan ang mga Israelita kasama ng mga Kananeo, Heteo, Amoaryo, Pereza, Hivo at mga Jebuso. Nagsipag-asawa ang mga Israelita ng mga anak ng mga taong ito at ibinigay nila ang kanilang mga anak na babae para maging asawa rin ng mga ito, at sumamba rin sila sa mga Diyos-dayosan ng mga ito. Si Othniel, gumawa ng kasamaan ng mga Israelita sa paningin ng Panginoon dahil kinalimutan nila ang Panginoon na kanilang Diyos at sumamba sila sa mga imahen ni Baal at ni Asher. Dahil dito, labis na nagalit ang Panginoon sa kanila, kaya hinayaan niya silang matalo ni Haring Koshanrishataim ng Aram Naharaim. Sila'y sinakop nito sa loob ng 8 taon. Pero nang humingi ng tulong ang mga Israelita sa Panginoon, binigyan sila ng isang tao na magliligtas sa kanila. Siya si Othniel na anak ni Kenaz na nakababatang kapatid ni Caleb. Ginabayan siya ng Espiritu ng Panginoon, at pinamunuan niya ang Israel. Nakipaglaban siya kay Haring Koshanrishataim ng Aram, at pinagtagumpay siya ng Panginoon. Kaya nagkaroon ng kapayapaan sa Israel sa loob ng 40 taon. At pagkatapos ay namatay si Othniel. Si Ehud, muling gumawa ng kasamaan ng mga Israelita sa paningin ng Panginoon. Dahil dito, ipinasakop sila ng Panginoon kay Haring Eglon ng Moab. Sa tulong ng mga Amonita at Amalekita, nilusob at tinalo ni Eglon ang Israel, at sinakop ang lungsod ng Jericho. Sinakop sila ni Eglon sa loob ng 18 taon. Muling humingi ng tulong ang mga Israelita sa Panginoon at binigyan sila ng isang tao na magliligtas sa kanila. Siya ay ang kaliweteng si Ehud na anak ni Gera na mula sa lahi ni Benjamin. Ipinadala siya ng mga Israelita kay Haring Eglon ng Moab para ibigay dito ang buwis ng Israel. Bago siya umalis, gumawa siya ng isang espada na magkabila ang talam na may kalahating metro ang haba. Itinali niya ito sa kanyang kanang hita sa ilalim ng kanyang damit. Nang naroon na siya, ibinigay niya ang buwis kay Haring Eglon na napakatabang tao. Nang maibigay ni Ehud ang buwis, pinauwi niya ang mga kasamahang nagdala ng buwis. Sumama siya sa kanila noong una, pero nang makarating sila sa mga inukitang bato sa Gilgal, bumalik si Ehud at sinabi sa hari, "Mahal na hari, may lihim po akong sasabihin sa inyo." Kaya sinabi ng hari sa mga utusan niya, "Iwanin niyo muna kami." At umalis ang lahat ng utusan niya. Pagkatapos, lumapit si Ehud sa hari na nakaupo sa malamig niyang kwarto sa itaas. Sinabi ni Ehud, "May mensahe ako sa inyo mula sa Diyos." Nang tumayo ang hari, binunot ni Ehud ng kaliwang kamay niya ang espada sa kanang hita niya, at sinaksak sa tiyan ng hari, at tumagos ito hanggang sa kanyang likod. At dahil mataba ang hari, bumaon pati ang hawakan ng espada. Kaya hindi na niya ito binunot. Pagkatapos, lumabas si Ehud sa kwarto at ikinandado ang mga pinto. Nang nakaalis na siya, bumalik ang mga utusan ng hari at nakita nila na sarado ang mga pinto. Akala nila nasa palikuran ng hari, kaya hindi na lang nila binuksan ang mga pinto at naghintay sila sa labas. Pero nang magtagal, hindi na sila mapalagay dahil hindi pa rin binubuksan ng hari ang mga pinto. Kaya kinuha na lang nila ang susi, at binuksan ito, at nakita nila ang kanilang hari na nakahandusay sa sahig na patay na. Habang hinihintay ng mga utusan na buksan ng hari ang mga pinto, nakatakas na si Ehud. Dumaan siya sa mga imaheng bato at pumunta sa Sera.
Pagdating niya sa kabundukan ng Ephraim, hinaypan niya ang trumpeta para tawagin ang mga Israelita sa pakikipaglaban. Pagkatapos, bumaba ang mga Israelita mula sa kabundukan sa pangunguna ni Ehud. Sinabi niya sa kanila, "Sumunod kayo sa akin dahil pagtatagumpiin kayo ng Panginoon laban sa Moab na kalaban ninyo." Kaya sumunod sila sa kanya at sinakop nila ang tawiran sa ilog ng Jordan patungong Moab, at wala silang panatawid doon ni isang tao. Nang araw na iyon, nakapatay sila ng 10,000 malalakas at matatapang na Moabita. Wala ni isang nakatakas sa kanila. Sinakop ng Israel ang Moab ng araw na iyon, at mula noon, naging mapayapa ang Israel sa loob ng 80 taon. Hukom Kapitulo 4, si Deborah at si Barak. Pagkamatay ni Ehud, muling gumawa ng kasamaan ang mga Israelita sa paningin ng Panginoon. Kaya hinayaan ng Panginoon na sakupin sila ni Haring Jabon ng Hazor, na isang hari ng mga Kananiyo. Ang commander ng mga sundalo ni Jabon ay si Sisera na nakatira sa Haroset Agoyim. May 900 karwaheng yari sa bakal si Jabon, at labis niyang pinagmalupitan ang mga Israelita sa loob ng 20 taon. Kaya muling humingi ng tulong ang mga Israelita sa Panginoon. Nang panahong iyon, ang pinuno ng Israel ay si Deborah, na isang propeta ng Diyos at asawa ni Lapaidat. Kapag gustong ayusin ng mga Israelita ang kanilang mga di pagkakaunawaan, pumupunta sila kay Deborah na nasa ilalim ng puno ng palma na pag-aari nito, sa pagitan ng Rama at Bethel sa kabundukan ng Ephraim. Isang araw, ipinatawag ni Deborah si Barak na anak ni Abinom na taga-Kedesh na sakop ng lahi ni Naphtali. Pagdating ni Barak, sinabi ni Deborah sa kanya, "Inuutusan ka ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, na kumuha ng 10,000 lalaki sa lahi ni Naphtali at Zebulun, at dalhin sila sa bundok ng Tabor. Lilanlangin ko si Sisera, ang commander ng mga sundalo ni Jabon, na pumunta sa lambak ng Kishon, kasama ang kanyang mga sundalo at mga karwahe. At doon pagtatagumpiin ko kayo laban sa kanila." Sinabi ni Barak kay Deborah, "Pupunta ako kung sasama ka, pero kung hindi ka sasama, hindi ako pupunta." Sumagot si Deborah, "Sige, sasama ako sa iyo, pero hindi mapupunta sa iyo ang karangalan dahil ipapatalo ng Panginoon si Sisera sa isang babae." Kaya sumama si Deborah kay Barak at pumunta sila sa Kedesh. Doon, ipinatawag ni Barak ang mga lahi ni Naphtali at ni Zebulun, at 10,000 tao ang sumama sa kanya. Sumama rin sa kanya si Deborah. Nang panahong iyon, si Heber na Kaneo ay nagtayo ng tolda niya malapit sa puno ng terebinto sa Zonanim malapit sa Kedesh. Humiwalay siya sa ibang mga Kaneo na mula sa angkan ni Hobab na bayaw ni Moises. Ngayon, may nakapagsabi kay Sisera na papunta si Barak sa bundok ng Tabor. Kaya tinipon ni Sisera ang 900 karwahe niyang yari sa bakal at ang lahat ng sundalo niya. At umalis sila mula sa Haroset Agoyim papunta sa lambak ng Kishon. Sinabi ni Deborah kay Barak, "Humanda ka. Ito na ang araw na pagtatagumpiin ka ng Panginoon laban kay Sisera. Pangungunahan ka ng Panginoon." Kaya bumaba si Barak sa bundok ng Tabor kasama ng 10,000 niyang sundalo. Nang lumusab na sina Barak, nilito ng Panginoon si Sisera at ang lahat ng mga ngarwahe at sundalo niya. Pagkatapos, tumalon si Sisera sa karwahe niya at tumakas. Hinabol nila Barak ang mga sundalo at ang mga ngarwahe ni Sisera hanggang sa Haroset Agoyim at nilipol ang mga ito. Wala ni isang natira sa kanila. Si Sisera naman ay tumakas papunta sa tolda ni Jael na asawa ni Heber, dahil magkaibigan si Haring Jabon ng Hazor at ang pamilya ni Heber na Kaneo. Sinalubong ni Jael si Sisera at sinabi, "Tuloy po kayo sa aking tolda at huwag kayong matakot." Kaya pumasok si Sisera sa tolda, at tinakluban siya ni Jael ng kumot para itago. Sinabi ni Sisera kay Jael, "Pahingi ng tubig. Uhaw na ako." Kaya binuksan ni Jael ang balat na sisidlan ng gatas at pinainom si Sisera, at pagkatapos ay itinago siyang muli. Sinabi ni Sisera, "Tumayo ka sa pintuan ng tolda. Kapag may dumating at magtanong kung may ibang tao rito sabihin mong wala." Dahil sa sobrang pagod ni Sisera, nakatulog siya. Nang makita ni Jael na nakatulog si Sisera, kumuha siya ng martilyo at tulos ng tolda at dahan-dahang lumapit kay Sisera. Pagkatapos, ibinaon niya ang tulos sa sentido ni Sisera, gamit ang martilyo, hanggang sa bumaon ang tulos sa lupa, at namatay si Sisera. Nang dumating si Barak na naghahanap kay Sisera,
sinalubong siya ni Jael, at sinabi, "Halika, ipapakita ko sa iyo ang taong hinahanap mo." Pagpasok ni Barak sa Tolda kasama ni Jael, nakita niya roon si Sisera na nakahandusay at patay na, at may tulos na nakabaon sa kanyang ulo. Nang araw na iyon, pinagtagumpay ng Diyos ang mga Israelita laban kay Haring Jabon na Kananiyo. Patuloy nilang nilabanan si Jabon hanggang sa mapatay nila ito. Hukom Kapitulo 5, ang awit ni Deborah at ni Barak. Nang araw na iyon na sila'y nanalo, umawit si Deborah at si Barak na anak ni Abinom. Ito ang awit nila, "Purihin ang Panginoon, sapagkat ang mga pinuno ng Israel ay nang unang lumaban at kusang loob na sumunod ang mga mamamayan. Makinig kayong mga hari at mga pinuno. Aawit ako ng mga papuri sa Panginoon, ang Diyos ng Israel. O Panginoon, nang umalis kayo sa bundok ng Ser, at nang lumabas kayo sa lupain ng Edom, ang mundo'y nayanig at umulan ng malakas. Nayanig ang mga bundok sa harapan niyo, O Panginoon. Kayo ang Diyos ng Israel na nagpahayag ng inyong sarili sa bundok ng Sinai. Nang panahon ni Shamgar na anak ni Anat at ng panahon ni Jael, walang dumadaan sa mga pangunahing lansangan. Ang mga naglalakbay doon ay dumadaan sa mga liku-likong daan. Walang nagnanais tumira sa Israel, hanggang sa dumating ka, Deborah, na kinikilalang ina ng Israel. Nang samamba ang mga Israelita sa mga bagong Diyos, dumating sa kanila ang digmaan. Pero sa 40,000 Israelita ay wala ni isang may pananggalang o sibat man. Nagagalak ang aking puso sa mga pinuno ng Israel at sa mga Israelita na masayang nagbigay ng kanilang sarili. Purihin ang Panginoon. Kayong mayayaman na nakasakay sa mga puting asno at nakaupo sa magagandang upuan nito. At kayong mga mahihirap na naglalakad lang, makinig kayo. Pakinggan nyo ang mga salaysay ng mga tao sa paligid ng mga balon. Isinasalaysay nila ang mga pagtatagumpay ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga sundalo sa Israel. Pagkatapos, nagmarcha ang mga mamamayan ng Panginoon sa may pintuan ng lungsod na nagsasabi, "Tayo na Deborah, lumakad tayo habang umaawit ng mga papuri sa Diyos. Tayo na Barak na anak ni Abinom, hulihin mo ang iyong mga bibihagan." Ang mga natirang buhay na mga mamamayan ng Panginoon ay kasama kong bumaba para lusubin ang mga kilala at mga makapangyarihang tao. Ang iba sa kanila nanggaling sa Ephraim ang lupaing pagmamay-ari noon ng mga Amalekita at ang Aibay mula sa lahi ni Benjamin. Sumama rin sa pakikipaglaban ng mga kapitan ng mga kawal ng Makir at ang lahi ni Zebulun. Sumama rin ang mga pinuno ng lahi ni Issachar kina Deborah at Barak papunta sa Lambak. Pero ang lahi naman ni Reuben ay walang pagkakaisa, kaya hindi makapagpasya kung sasama sila o hindi. O lahi ni Reuben, magpapaiwan na lang ba kayo kasama ng mga tupa? Gusto nyo lang bang makinig sa pagtawag ng mga tagapagbantay ng kanilang mga tupa? Wala talaga kayong pagkakaisa, kaya hindi kayo makapagpasya kung ano ang dapat ninyong gawin. Nagpaiwan din ang lahi ni Gad sa silangan ng Jordan. At ang lahi ni Dan naman ay nagpaiwan sa trabaho nila sa mga barko. Ang lahi ni Asher naman ay nagpaiwan sa tinitirhan nila sa tabi ng dagat. Pero itinaya ng lahi ni Zebulun at Naphtali ang kanilang buhay sa pakikipaglaban. Dumating ang mga haring Kananiyo at nakipaglaban sa mga Israelita sa Tanak na nasa tabi ng ilog ng Megiddo. Pero kahit isang pilak ay wala silang nasamsam. Hindi lang ang Israel ang nakipaglaban kay Sisera, kundi pati rin ang mga bituin. Inanod sila sa lambak ng Kishon, ang napakatagal ng lambak. Magpapatuloy ako sa pakikipaglaban sa pamamagitan ng lakas ng Panginoon. At ngayon, maririnig ang yabag ng mga paa ng mga kabayo. Pagkatapos, sinabi ng anghel ng Panginoon, "Sampain ang Meroz. Sampain kayong mga naninirahan dito dahil hindi kayo tumulong ng makipaglaban ang Panginoon sa mga makapangyarihang tao." Higit na mapalad si Jael na asawa ni Heber na Kaneo kaysa sa lahat ng babae na nakatira sa mga tolda. Nang humingi ng tubig si Sisera, gatas ang kanyang ibinigay na nakalagay sa mamahaling sisidlan. Pagkatapos, kumuha siya ng martilyo at tulos ng tolda at ipinukpok sa sentido ni Sisera. At namatay si Sisera na nakahandusay sa paanan ni Jael. Nakamasid sa bintana ang ina ni Sisera, na hindi mapakali at nagtatanong kung bakit hindi pa dumadating ang kanyang anak. Sumagot ang mga pinakamatalino sa kanyang mga kababaihan, at ito rin ang paulit-ulit niyang sinasabi sa kanyang sarili.
Baka natagalan sila sa pangunguha at paghahati ng mga bagay na nasamsam nila sa kanilang mga kalaban. Isa o dalawang babae para sa bawat sundalo, mamahaling damit para kay Sisera. At binurdahang damit na napakaganda para sa akin. Kaya malipol sana ang lahat ng kalaban mo, o Panginoon. Pero ang mga nagmamahal sana sa inyo ay matulad sana sa pagsikat ng araw na sobrang liwanag. At nagkaroon ng kapayapaan sa Israel sa loob ng 40 taon.